Nag-aalala ka ba kasi hindi maipaliwanag na parang palagi kang mabilis mapagod o parang palagi kang pagod? O nararanasan mo ba ang discomfort sa iyong tiyan? Napansin mo ba ang mga pagbabago sa iyong gana sa pagkain? At napansin mo rin ba ang pagtaas sa iyong timbang? So sa video natin na to, pag-uusapan naman natin ang mahalagang senyales na maaaring mayroon ka ng fatty liver. Mahalaga na malaman mo ang mga senyales na ito para mas maagang mabigyan natin ng lunas ang pagkakaroon mo ng fatty liver. Siyempre, para malaman mo ang mga detalye patungkol sa mga warning signs na meron ka ng fatty liver, ay tapusin mo itong video na ito and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. So bago tayo mag-proceed, huwag niyo munang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang impormasyon patungkol sa kalusugan at sa mga gamot. May dalawang main types ang fatty liver, ang non-alcoholic fatty liver disease at ang alcohol-related fatty liver disease. Ang fatty liver ay ang pagkakaroon ng excess na taba o fat sa ating atay. Maaaring magdulot ito ng inflammation o pamamaga at damage sa ating liver cells. Ang non-alcoholic steatohepatitis ay isang seryosong kondisyon kaysa sa pagkakaroon ng simpleng fatty liver dahil ang pamamaga sa ating atay ay maaaring mag-cause ng seryosong problema tulad ng fibrosis at cirrhosis, which is type naman ng pagkakaroon ng peklat sa ating atay. Maaari itong magdulot ng liver cancer at liver failure na nagre-require ng liver transplant. Ang alcoholic na type ng fatty liver naman ay kadalasan dahil sa pag-inom ng labis-labis na alak, kadalasan din na sumasakit at nagkakaroon sila ng discomfort sa upper right side ng kanilang tiyan dahil sa pagkakaroon ng enlarged na liver. So ano-ano nga ba yung mga senyales na meron ka ng fatty liver? Unang-una na dyan ay mabilis kang mapagod o di kaya naman ay nagkakaroon ka na ng long-term fatigue o matagalang pagod. Kahit ikaw ay nakapagpahinga naman. Ang long-term na fatigue ay maaaring maging pangunahing senyales ng fatty liver, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng labis na taba sa ating liver cells. Kung alam mong hindi healthy ang lifestyle mo, madalas kang uminom ng alak, naninigarilyo, madalas kang kumain ng matatabang pagkain at iba pa, ay dapat nang magpakonsulta sa iyong doktor. Ang atay natin ang nagproproseso ng nutrients na nakukuha natin sa ating pagkain. Ito rin yung sumasala ng mga toxic waste material sa ating dugo, ang kakulangan sa kakayahan ng ating atay na magproseso ng mga ito, ng mga sustansya at toxic waste materials dahil sa sobrang taba ay maaaring magdulot ng pamamaga, oxidative stress at maging dahilan ng kakulangan sa energy dahil nga di ba hindi magawang makapagtrabaho ng ating liver ng maayos para makakuha ng kailangang nutrients galing sa ating pagkain. At ito ay nagre-resulta sa pakiramdam na parang palagi kang pagod at nanghihina. Pangalawa, pagkakaroon ng discomfort o pagsakit ng tiyan. Ang discomfort sa tiyan ay isang karaniwang sintomas kaugnay sa fatty liver. Karaniwang nararamdaman ang sakit sa itaas ng kanang bahagi ng tiyan kung saan natatagpuan o matatagpuan ng ating atay. Ang pagkakaroon ng taba sa ating atay ay nagdudulot ng pamamaga at pagbabara na nagbibigay pressure sa nakapaligid na organs at mga tissue na nagre-resulta ng discomfort at sakit sa ating tiyan. Ang kadalasang pagsakit ng tiyan ay maaaring mag-iba-iba at ito ay maaaring lumala pagkatapos kumain ng matadaba o uminom ng alak. Pangatlong senyales ay pagbigat ng iyong timbang. Ang pagtaas ng timbang ay maaaring maging senyales ng pagkakaroon ng fatty liver. Kapag ang atay ay sobra-sobra sa taba, ang kakayanan nito na regulahin ang metabolism kabilang ang pagme-metabolize at pag-store ng taba ay apektado. Ito ay nagre-resulta sa unti-unting pagbuo ng taba sa iba't ibang tissue na nagiging sanhi ng pagtaas ng ating timbang. Kapag tayo ay may labis-labis sa taba sa ating atay, ay mas madali tayong magkaroon ng insulin resistance na nagpapalala ng issue kaugnay sa timbang kaya lalo tayong tumataba. Pang-apat, kawalan ng gana sa pagkain. Ang kawalan ng gana sa pagkain ay karaniwan dahil sa fatty liver. Ang hormonal changes tulad ng mataas na antas ng leptin, isang hormone na nagre-regulate ng gana sa pagkain ay maaaring makatulong para mabawasan ang ating pagkagutom. Mahalaga ang pag-address sa kawalan ng gana sa pagkain upang maiwasan ang kakulangan sa nutrisyon at mas pagbutihin ang kondisyon ng ating atay.
Panglima, pagkakaroon ng dilaw na balat at mata. Ito ay tinatawag na jaundice. Ang jaundice ay maaring senyales na mas advanced na sakit sa atay. Ang sobra-sobrang pagbuo ng bilirubin, ito ay isang pigment ay nangyayari kapag ang capability ng atay na magproseso ng bilirubin ay naapektuhan dahil sa pag-accumulate ng taba. Mahalaga ang agarang konsultasyon sa isang profesional sa pangangalaga ng ating pangkalusugan para sa tamang diagnosis at paggamot nito. Ang anim na senyales ay lagi kang nagkakaroon or madalas kang magkaroon ng dark na urine. Karaniwan ang kulay ng ating ihi ay clear, light yellow. Kapag ikaw ay nagkaroon ng dark urine, ay maaari rin maging senyales na iba pang mga kondisyon sa atay o mga issue sa kalusugan tulad ng dehydration, ilang mga gamot o infeksyon. Pangpito, swollen abdomen o namamagang tiyan. Ang kakulangan ng kakayanan ng atay na i-regulate ang fluid balance ay maaaring magdulot yan ng fluid retention. Kaya mas nagmumukhang distended o malaki yung tiyan kapag meron kang fatty liver. Usually, ang pamamaga na ito na kilala sa tawag na ascites ay maaaring may kasamang discomfort o pakiramdam ng bigat sa bahagi ng tiyan. Pangwalo, ang pagkakaroon ng skin itching o pangangati. Ang kati ng balat o pruritus na tinatawag ay maaaring maging senyales yan ng fatty liver. Ang paglabas ng bile acid sa ating dugo at ang hindi maayos na pag-eliminate ng mga toxic waste materials mula sa ating katawan sa ating atay ay maaaring magdulot ng irritation at kati sa ating balat. Bukod dito, kapag namamaga ang iyong atay ay maaaring mag-trigger ng immune response na naglalabas ng mga chemical na maaaring magdulot ng pangangati at kati sa ating balat. Ang pangangati ay mas na-observe yan o mas nararamdaman sa palad ng iyong kamay at o talampakan ng paa. Mahalagang magpakonsulta sa iyong doktor kung patuloy o may lumalalang pangangati sa balat sapagkat ito ay maaaring nagpapahiwatig na hindi maayos ang function ng iyong atay. Kung kayo ay nakakaranas ng mga senyales na ito, ay mahalagang magpakonsulta na sa doktor para maagapan ang paglala ng iyong kondisyon. So before matapos ang ating video, sagutin na muna natin yung ibang mga katanungan galing sa ibang mga comments sa ibang videos natin na in-upload. Ito ay galing kay Mario Tabudlong 1768. Ang tanong niya ay, pwede po ba pagsabayin ang multivitamins at ascorbic acid po? So, yung multivitamins, combination na kasi yan ng mga water-soluble vitamins at fat-soluble vitamins. Minsan may kasama na ring minerals. So, iniinom ang multivitamins once a day lamang. Mas maganda kung sa umaga pagkatapos kumain. Yung multivitamins kasi, meron na rin siyang content na ascorbic acid. At para sa kaalaman ng lahat, ang daily requirement or recommended na intake pagdating sa ascorbic acid or vitamin C ay 75 mg per day para sa kababaihan at 90 mg per day naman para sa mga kalalakihan. Kadalasan, ang ascorbic acid or vitamin C sa mga multivitamins ay naglalaman ng 500 mg at kung iinom ka pa ng another 500 mg ng ascorbic acid or vitamin C separately dun sa may multivitamins na iniinom mo ay hindi naman na kailangan dahil ang magiging total na intake mo na ng vitamin C nun ay maaaring 1,000 mg per day na. Kakaroon lamang tayo ng overdose kung lagpas ng 2,000 mg ang iinumin natin kada araw. So, inire-recommend na lang namin na kapag may nakaramdam tayo ng sakit, trangkaso, sipon, ubo ay mag-double dose ng vitamin C. Dahil nakakatulong din naman ito para mas lumakas ang ating immune system. Pero again, going back dun sa may tanong mo, hindi naman kailangan na doble-doble yung vitamin C sa pang-araw-araw na paggamit lamang natin ito. Yun lamang po, at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa iba ng video para ito ay aking matugunan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!